Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tamba
Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Bagong liderato sa Senado tiniyak na walang delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang Promdi! Senador Robin Hood Padilla maghahain ng ethics complaint laban kay Senador Kiko Pangilinan matapos siyang sigawan. Balitang Promdi! Senador Bato de la Rosa nagpasaklolo sa Korte Suprema laban sa nakaumang na warrant of arrest ng ICC. Balitang Promdi! Bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na ipanalo ang kasong crimes against humanity ng dating Vice Presidente ng Democratic Republic of Congo. Balitang Promdi! PGMN, pinaimbestigahan sa NBI kaugnay ng reklamong disinformation at paid content noong nakalipas na eleksyon. Balitang Promdi! 17 tripulanteng Pinoy nakakwaransin sa the Netherlands sa gitna ng banta ng hantavirus. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal, kikilos forthwith ang Senado bilang impeachment court sa oras na maipadala na ng Kamara ang articles of impeachment. Dagdag nito, kumonsulta na rin siya kay dating Senate President Vicente Soto III upang matiyak na tama ang mga hakbang na susundin ng Senado sa paghawak ng kaso. Sabi ni Cayetano, agad siyang magpapatawag ng caucus sa sandaling matanggap ang transmittal upang mapagkaisahan ng mga senador ang susunod na hakbang at hindi ito magiging desisyon ng iisang grupo lamang. Gate pa ng Senate President, mahalagang maresolba ang usapin upang hindi maantala ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Balitang Promdi! Nagtalaga naman ang House of Representatives ng 11 mambabatas na magsisilbing prosecutors sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 6 sa mga itinalaga ay kabilang na sa prosecution panel noong 2025 at sila ay sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Bukidnon Representative Kit Flores, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez at Senior Deputy Majority Lawrence Defensor. 5 naman ang mga abogadong kasapi ng prosecution team na kinabibilangan ni na ML Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Representative Chel Jokno, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Samantala, hindi pa naipadadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kay House Secretary Cheloy Garafil o House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang ipinapaprint pa, pinagsama-sama at sinusuri pa ang libo-libong pahina ng mga dokumento at kalakip na mga ebidensya upang matiyak na kumpleto at eksakto ang kopyang isusumite sa mataas na kapulungan. Balitang Promdi! Alas 3:11 na po ng umaga. Dakuan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Top 3 most wanted person sa city level sa San Carlos City, Pangasinan, arestado na. Ibalita mo yan na Rage 38, Freddy Fajardo. Matagumpay na naaresto ng San Carlos City, Pangasinan Police kahapon ng hapon ng isang individual na kabilang sa top 3 most wanted person city level na may kasong karnaping sa sinagawang manhunt operation sa San Jacinto, Pangasinan. Batay sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Binaventura Benavides III, ang narestong suspek isang 35 anyos na binatang magsasaka, residente ng San Carlos City na nagtago sa bayan ng San Jacinto. Ang pagkadakip sa suspek
suspect yung sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa Carlos City sa kasong paglabag sa Republic Act 10883, New Anti-Carnapping Act of 2016 na pinagkalooban ng korte ng 300,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang akusado kasalukuyang nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat Freddy Fajardo. Standby lang Danny Kumilang. Maghahain ng ethics complaint si Senador Robin Hood Padilla laban kay Senador Francis Pangilinan. Yan ay matapos umano siyang sigawan sa plenaryo kahapon. Git ni Padilla, hindi siya sanay na sinisigawan at nais niyang ipaubaya na sa komite o sa Committee on Ethics ang desisyon kung may nilabag na alituntunin si Pangilinan. Nagugat ang konfrontasyon habang tinatalakay sa plenaryo ang umano'y pangaharas at paglabag sa karapatang pantao ng mga ahente ng National Bureau of Investigation kaugnay ng bigong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng talakayan, naghain si Pangilinan ng point of order at sinabing na naipadala na ang usapin sa Committee on Rules. Nang igiit ni Padilla na noon lamang Lunes ng gabi naging publiko ang warrant. Nagtaas ng boses si Pangilinan bilang pagbibigay daan o pagbibigay diin na siya ay nagsasalita pa. Pagkaraan nito, ayagang sinabi ni Padilla sa plenaryo na magsasampa siya ng reklamo laban kay Pangilinan dahil sa pagsigaw. Sa break, lumapit si Pangilinan kay Padilla at nagalok ng pakikipagkamay. Ngunit tinanggihan ito ng senadora at iginiit na babawiin lamang niyang reklamo kung hihingi si Pangilinan ng paumanhin o magsusori sa plenaryo kung saan naganap ang insidente. Balitang Prompty! Samantala, umaasa naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na sasaklolo sa kanya ang Korte Suprema hinggil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Sa panayam sa Senado, sinabi ni De La Rosa na naghain na ito ng petition sa Korte Suprema para sa TRO at umaasang itong dedesisyonan na pabor sa kanya. Bahagi ito ng kanyang legal na paraan upang hindi maipadala sa The Hague, Netherlands, kung saan ngayon ay nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang wala pang desisyon sa inilalabas na inilalabas ang Korte Suprema, mananatili muna si Senador Bato sa Senado. Samantala, inamin naman ng senador na kinuha ng kanyang staff ang sweldo nito ng ilang buwan pero hindi nito nakuha dahil nagtago siya. Balitang Prompty! Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Central Luzon. Empleyado ng munisipyo na nakatalagang marshal at isang anak na negosyante arestado daw po sa drug buy bust operation sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Arestado ang isang anak ng negosyante at isang empleyado ng pamalang bayan ng Limay matapos masakote ang mga ito sa ikinasambay bus operation ng mga operatiba ng PPDEU sa Barangay Townsite, Limay, Bataan. Kinilala ang mga suspect na may edad na 46 at 49 anyos na kapwa nadakip ng mga operatiba ng Provincial Police Drug Enforcement Unit PPDEU sa sinagawang anti-illegal drug operation. Nakumpiska mula sa mga naaresto ang tinatayang 7.5 gramo ng hinihinalan shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 51,000 pesos at cellphone na umano'y ginamit sa transaksyon at bebas money na ginamit sa operasyon. Samantala, inamin ng isa sa suspect na anak ng negosyante na ika-4 na beses na siyang nahuli ngayong kaugnay ng illegal na droga. Samantala, ang isa pang suspect ay empleyado ng munisipyo ng Limay at nakatalaga ito bilang marshal ng Limay Security Unit LSU. Kasalukuyang nakadetain ang dalawang suspect sa Limay Detention Facility habang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty!
Samantala, hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Apela ng senador sa Pangulo, tao lang siya, hindi robot at hindi rin makina, at kung may pananagutan niya siya ay dapat sa local court siya managot. Una nang inilagay sa Senate Protective Custody si de la Rosa sa gitna ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban sa kanya. Balitang Prompty! Hindi maaaring gamitin ng mga mambabatas ang legislative immunity para makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court. Yan naman po ang sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa sa DZRH kaugnay ng pagsasailalim kay Senador Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Maliwanag ni Cayosa, nakakamit lamang ng mga mambabatas ang constitutional privilege of immunity from the arrest kung mas mababa sa 6 na taon ang parusa ng kasong kinakaharap. Ayon din kay Cayosa, hindi exempted ang alinmang gusali o tanggapan ng gobyerno para maisilbi ang isang balidong warrant of arrest. Bagamat naiintindihan ni Cayosa na ang pagprotekta ng Senado kay De La Rosa ay bilang pakikisama o pagmamalasakit sa kapwa senadora, hindi pa rin magagamit ng Kamara ang otoridad para hadlangan ang legal na pagpapatupad ng warrant. Balitang Prompty! Balita muna tayo sa Negros Island. Isang militar at isang kafgu patay matapos barilin sa lungsod ng Sagay sa Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang dalawang mga miyembro ng militar matapos barilin ng hindi pa nakilalang mga sospek sa Sitio Kalubihan, Barangay Makiling, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, sepe ng Sagay City Police Station, patuloy ang kanilang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang militar at miyembro ng Special Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary o CAFGO sa Sitio Kalubihan ng nasabing lungsod. Napag-alaman na ang mga biktima ang kinilala na sina Corporal Robert Ogdor, 48 anyos, at CAFGO Active Auxiliary member na si John Ray Moncatar, 26 anyos, pawang destino sa Celestino sa Villasin Patrol Base sa nasabing lungsod. Ayon pa sa mga saksi sa pagbabarel ng mga kinokonsiderang armado ang mga biktima habang nasa lugar ang mga ito. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Samantala, pinangalanan na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Peter Haynes bilang bagong lead counsel nito kapalit ni Nicholas Kaufman. Si Haynes ay may matibay na karanasan sa International Criminal Court at kabilang sa iilang abogado na nakapagtala ng ganap na akwital o pagpapawalang sala sa mga kasong kanilang hinawakan sa ICC. Mula 2010 hanggang 2018, nagsilbi siyang lead counsel ni Jean-Pierre Bemba, dating vice-presidente ng Democratic Republic of the Congo. Noong 2018, biniligtad ng ICC appeal sa chamber ang hatol na guilty kay Bemba sa kasong war crimes at crimes against humanity. Dahil dito'y napawalang sala si Bemba at agad na pinalaya mula sa detensyon. Ang desisyon ito ang nagpawalang bisa rin sa kauna-unahang conviction ng ICC para sa rape bilang war crime at crime against humanity, ayon sa Coalition for the International Criminal Court. Sa pagpasok ni Peter Haynes sa depensa ni Duterte, inaasahang gagamitin niya ang kanyang malawak na karanasan sa mga komplikadong kaso sa ICC upang pangunahan ng legal na laban ng dating Pangulo. Balitang Prompty! Sa iba pa nating mga balita, naisumiti na ni Senador
Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y multibilyong flood control project anomalies ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipapasa ang mahalagang impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso ng flood control upang masuri at magamit kung kinakailangan. Sa privilege speech sa Senado, nilagay ni Lacson sa opisyal na record ang paunang natuklasan ng komite na maaaring naging batayan ng Department of Justice at Ombudsman sa pagsasampa ng kaso sa mga sangkot. Samantala, kabilang naman sa inirekomendang kasuhan sina Senador Francis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at mahigit 100 ng iba pang opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Lacson, ipagpapatuloy ng komite ang pagsisiyasat sa issue ng allocables at leadership funds, gayon din ang mga liham ng mga mambabatas upang mabuo ang paper trail ng umano'y maanumalyang proyekto. Balitang Prompty! Balita naman tayo mula sa Western Visayas. High-value drug target na timbog naman sa lungsod ng Iloilo, 1.4 na milyong pisong halaga ng shabu at baril na samsam. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radyo, Iloilo. Matapos ang 2 buwan na monitoring at surveillance, matagumpay na naimplementa ng mga operatiba ang search warrant laban sa high-value drug personality sa Zone 3, Barangay Pali, Benedicto, Mandurriao. Nagresulta ito sa pagkakumpiska ng 1,360,000 pesos na halaga ng suspected shabu at isang 38 caliber na baril na may 4 na bala. Kinilalang na aresto kay alias Romar, 49 anyos, na nakuhanan rin ng 4 na improvised tutor at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, head ng Regional Police Drug Enforcement Unit, una nilang ginawa ang drug buy-bust operation kay Romar at sunod na isinilbi ang search warrant. Hindi lang sa Mandurriao District ang operation ni alias Romar, kundi maging sa buong lungsod ng Iloilo ayon pa sa RPDEU. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Pilipinas ang oras, alas 3:24 ng umaga. Pinaiimbestigahan na sa National Bureau of Investigation ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Gayon din ang founder nito na si Franco Mabanta at anchor na si CJ Hero. Kaugnay naman ang paid content noong 2025 midterm elections. Kasunod dito ng inihaing reklamo naman ni dating Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Ayon kay Rillo, nagpakalat ng mga mapanirang video at social media posts ang PGMN na nag-uugnay sa kanya sa umano'y maanumalyang proyekto umano ng gymnasium ng Carlos L. Albert High School. Git ni Rillo, posibleng bahagi ito ng isang bayad na operasyong politikal upang sirain ang kanyang reputasyon noong panahon ng kampanya. Hiling nito sa NBI, alamin kung tumanggap ng bayad sina Mabanta at Hero upang mag-promote ng mga kandidato o manira ng mga kalaban at kung idineklara ito alinsunod sa election at tax laws. Samantala, hinihintay ng NBI ang cyber warrant mula sa korte upang masuri ang gadget na nasamsa mula kay Mabanta at 4 pang suspect na naaresto sa entrapment operation sa Pasig City. Balitang Prompty! Dumako muna tayo. Balita naman sa Eastern Visayas. Before Eastern Visayas nagbabala, yun daw pong shellfish sa Samar at Eastern Samar nagpositibo daw ho sa red tide. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy, angay-angay. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Eastern Visayas sa bagkay ng shellfish mula sa ilang bahagi ng lalawigan ng Samar at Eastern Samar dahil sa banta ng red tide toxin. Ayon kay BFAR Regional Information Officer Christine Grisula, isinilalim na sa shellfish ban ng karagatan ng Daram matapos magpositibo sa red tide toxin ang mga shellfish meat samples mula sa lugar. Kasama rin sa ilalim ng shellfish ban ang mataray na ubi na sumasaklaw sa bayan ng General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcedo. Mahigit na pinagbabawal ang pagkain at pagbibinta ng lahat ng ori ng shellfish at alamang mula sa mga nasabing lugar dahil hindi umano ligtas para sa human consumption.
Kayon pa ba, nilinaw ng BIFAR ligtas naman kainin mga isda, pusit, hipon at alimago mula sa naturang karagatan basta sariwang mga ito at baalis ng maayos ang lamang loob tulad ng hasang at bituka bago hugasang mabuti at lutuin. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Aristolito Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, 44 na lugar sa buong bansa ang nasa pool ng danger level na heat index kahapon. Batay sa datos ng Pag-asa Weather Bureau, nasa pool po ng 48 degrees Celsius na heat index ang Butuan City, Agusan del Norte. Habang 46 degrees Celsius naman ang naranasang init sa Tuguegarao City, Cagayan at Coron, Palawan. Tumama naman ang 45 degrees Celsius sa Muñoz, Nueva Ecija, Camiling, Tarlac at sa Tarlac City. Naranasan naman ang Mandaluyong City ang 44 degrees Celsius na heat index. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at 41 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. 44 degrees Celsius naman ang naranasang heat index sa Etiague, Isabela, Iba, Zambales, Cavite City, Tanawan, Batangas at Catbalogan, Western Samar. Ang iba pang lugar ay tinamaan naman ng danger level heat index na naglaro sa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Balitang Prompty. Naghihingalo na ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran kaugnay ng sigalot sa gitnang silangan. Yan po ang nakasaad sa babala ni US President Donald Trump matapos tanggihan ang latest counter-offer ng Iran. Sa paglalarawan ni Trump, mistulang nasa life support ang tigil-putukan sa Middle East. Bilang reaksyon, inanunsyo po ng Iran ang nakahanda o kanilang kahandaan na tugunin ang anumang banta ng kaguluhan. Dahil sa pangyayari, sumipa po ang global crude price at lumabo pa ang tsansa na agad na magkaroon ng negosasyon para sa reopening ng Strait of Hormuz sa commercial shipping. Balitang Prompty. Dakuan muna natin balita sa Northern Samar. NPA na wanted sa kasong frustrated murder at nagtago ng 25 taon. Nahuli na raw po sa bayan ng Las Navas. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Matapos ang 25 taon na pagtatago ng isang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar na itinuturing na wanted, ay natimbog na ito ng otoridad matapos na ilunsad ang isang joint operation ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 803rd Military Intelligence Company, Philippine Army at Las Navas Police. Ang nasabing miyembro ng NPA na wanted ay nahaharap sa kasong frustrated murder. Sa bayan ng Las Navas sa natimbog ang nasabing wanted. Ang naaresto ayon sa report ng PNP ay isang NPA na nagtatrabaho bilang construction worker, 33 taong gulang, residente na naturang bayan ng Las Navas. Mula ito sa Northern Samar, non-PSR listed at affiliated bilang miyembro ng FC1 SRC Imperium, Eastern Visayas Regional Party Committee. Inaristo ang nasabing wanted sa bisa ng warrant of arrest dahil sa nasabing kasong frustrated murder mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 21 Lawang Northern Samar, Pichado Oktubre 5 taong 2010. Halagang 60,000 pesos ang inilagak na piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Sa kasalukuyan nasa kustudyado ng PNP para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:31 na po ng umaga, magkakaroon naman ng mas malinis at makabagong mga palikuran sa mga estasyon ng Light Rail Transit o LRT1. Sa pamamagitan ng partnership ng Light Rail Manila Corporation sa Mr. Lou Philippines,
Isasaayos na po ang mga comfort room ng LRT station kung saan ay uunahin ng EDSA at Fernando Poe Jr. Station. Ayon sa LRMC, mananatiling libre ang paggamit ng ilan sa mga nirenovate na palikuran, habang ang iba naman ay gagawing premium facilities na maaaring gamitin kung may bayad. Layunin po ng premium option na magbigay ng pinahusay na mga pasilidad upang magkaroon ng pagpipilian ang mga pasahero sa pagitan ng libreng dekalidad na comfort room at mas komportableng karanasan. Dumalo sa paglagda ng Memorandum of Agreement sina LRMC President and CEO Enrico Benipayo, Chief Finance Officer Franz Zia at Business Development Head Alan Ray. Kinatawa naman ng Mr. Lou Philippines ni na Founder at CEO Andreas Warner, Senior Business Development Manager Cristina Volcan at Project Manager Jude Gadora. Ayon sa kay Benepayo, bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap ng LRMC na mapabuti ang karanasan ng mga pasahero hindi lamang sa pagbiyahe kundi pati na rin sa pangunahing pasilidad ng estasyon. Inaasahang magsisimula sa lalo't madaling panahon ang renovation at construction habang target naman na makumpleto ang pilot rollout sa 2 estasyon pagsapit ng ikatlong quarter ng 2026. Balitang Prompty! Sana ang unang matiyak dyan, may maayos na supply ng tubig. Ganon din ho yung may maayos na flush ang mga toilet at magkaroon din po sana ng mga bidet. Yun ho, pasintabi ho do sa mga kumakain at nag-aagahan na agad sa mga ganitong oras. Minsan ho sa mga public facilities dito sa Pilipinas, lalo na kung mga matataong lugar, yung mga pampublikong pasilidad ho minsan ay yan ang napapabayaan yung CR. Tsaka sana ho'y lagyan ng maliwanag o kaya ay yung mailaw, maliwanag, ano ba tawag doon? Malakas na liwanag ng ilaw para ho makita kung may dumi dyan sa pasilidad. Po sa mga CR, pinaka-importante ho kasi yung tubig. Kung minsan naman marunong gumamit ng CR ang mga tao, ang publiko, ang problema kahit gusto nilang gumamit, ang problema ho'y walang tubig. Yun, number 1 ho yun. Pangalawa ho, doon sa mga pasahero naman, sakaling gagamit ho kayo ng CR, ingatan nyo naman ho. Ingatan nyo at panatilihin nyo rin hong malinis. Hindi ho yung mag-iiwan po kayo ng alaala doon sa loob ng CR. Sa kawawa ho yung susunod na gagamit. Alas 3:35 na po ng umaga. Balikan ho natin ang mga balita naman mula sa probinsya sa Davao. Top 1 at top 8 provincial most wanted sa Davao del Norte. Timbog daw po sa manhunt operation. Jun Suter ng Action Radio Davao. Morning, nakapagtala ng malaking accomplishment ang Davao Norte Police Provincial Office matapos masakote ang top 1 at top 8 provincial level most wanted persons sa magkahiwalay na Oplan Manhunt Charlie Operations noong Mayo 11, 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Glenn Christines, Provincial Director ng DNPPO. Matagumpay na naresto na matauhan ng New Corilla Municipal Police Station pasado alas 5:25 ng hapon ang top 1 provincial most wanted person na nakilalang si alias Arthur dahil sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Pinangunahan ng operasyon ni Police Major David Ibalio Jr., Chief of Police ng New Corilla Municipal Police Station. Samantala, bandang alas 10:25 ng gabi, matagumpay din aresto ng Carmen Municipal Police Station katuwang ang iba pang pulis sa Operation Unit ang top 8 provincial most wanted persons na nakilalang si alias Roland dahil sa 2 counts of rape na wala ring inirekomendang piyansa. Isinagawang operasyon sa loob ng pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Pinuri naman ni Police Colonel Christines ang mga operatiba sa matagumpay na papapatupad ng mga operasyon at iginiit na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted persons o pamapanagot ang mga ito sa batas. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty!
Patay naman ang isang 59 anyos na lalaki kasama ang kanyang anak matapos na pagsasaksakin sila sa Naga City sa Cebu. Batay sa investigasyon, natutulog ang mag-ama nang mangyari ang krimen sa loob ng kanilang bahay sa barangay Inayagan sa naturang syudad. Ayon kay Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Chief of Police ng Naga City, tumakas ang 28 anyos na suspect, subalit na aresto din sa barangay Linaw sa Talisay City. Napag-alaman na bago nangyari ang pananaksak, nakaalitan ng pinaghihinalaan ang isa pang anak ng padre de pamilya sa isang disco pub sa kanilang lugar. Balitang Promdi. Sugatan naman ang 12 katao kabilang ang 4 na menor de edad matapos na maaksidente ang sinasakyan nilang Toyota Tamaraw sa Antipolo, Rizal. Ayon sa police report, binabagtas ng mga biktima ang Marcos Highway sa barangay Bagong Nayon bandang 1:00 ng hapon nang mangyari ang aksidente. Pinaniniwala ang nakatulog ang driver habang nagmamaneho dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa konkretong barrier. Bago tuluyang tumihaya ang sasakyan, agad na rumisponde ang mga otoridad at sinugod sa malapit na ospital ang mga biktima upang malapatan ng lunas. Balitang Promdi. Alas 3:38 na po ng umaga, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na po ang ating kababayan na all over the world? Sa ating mga listeners at viewers sa ibang bansa, good morning po sa inyo. Good evening sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Kung ano man po ang oras sa inyo ay happy viewing po, ha? Binanggit ko ho yan dahil alam naman ho natin magkakaiba ho ang oras dyan sa ibang bansa. Kung dito ho sa atin 3:39 na po ng umaga, ayan ha, doon ay magkakaiba ho ang oras. Pero dito ho sa Pilipinas, muli ha, ngayon po ay May 13, 2026. Aba, piyesta pala ng piyesta pala ng poblasyon lang ba? Poblasyon Puerto Galera Oriental, Mindoro today. Ayan ha. Dahil ngayon ay ipinagdiriwang doon ang feast ng Our Lady of Fatima. Tama ba? Okay, good morning ho sa mga taga Puerto Galera at happy fiesta. At sa iba pa po nating mga balita, ngayong araw na ito, ayun, may mga hindi pa po makamove on dun sa ating pinag-uusapan ngayon tungkol dun sa palikuran dahil ho ang LRMC, bagamat yan po ay pag-aari ng pribado, nabanggit ho natin yan ay pampublikong lugar at ang sinasabi nga ho ay magkakaroon na daw po ng makabago at mas malinis na mga palikuran. Harinawa, yan po ay kailangan ng ating mga kababayan. Yan ang dapat na hindi nakakalimutan. Pero sabi nga ho natin, kapag ka naman naayos, sana ho'y pangalagaan natin at sana ho ay huwag makalimutan yung mga importante. Kahit saang lugar, kahit hindi dito sa Metro Manila, kahit sa mga probinsya, basta merong mga public facilities na puntahan ng mga tao, dapat ho lagi may CR na malinis. Yan po ay malalarawan mo po kung anong klase po ng mga tao ang kahit sa bahay. Kung anong klase ho ng tao ang nakatira sa loob, nakadepende rin ho yan sa kanilang mga CR. Tama ba ako doon? Dito merong nagme-message tuloy, sabi dito, sana rin po walang bayad ang iba po, kahit public market, magwiwiwi ka lang, bayad ka ng 10 piso.
si Ma'am Becky Tisuka talagang sanay yan sa malinis na CR na walang bayad. Di ba, Miss Becky? Kasi sa Japan talaga namang puring-puri natin kahit saan ka magpunta na CR. Siguro meron din naman na iba na walang bidet. Pero magagandang mga bidet dun high-tech ika nga pindot-pindot ka na lang, wala ka nang bibit-bitin, basta pipindutin mo lang. At ang importante ho ay may tubig. Doon naman ho doon sa mga ibang lugar, meron nga magandang pasilidad kunyari, pero may bayad. Pero hayaan mo naman yung bayad. Bagamat sabi nga natin, kawawa naman ho yung walang pera. Tapos na CCR lang, maghahanap ka pa ng 10 piso o 5 piso para lang makapag-CR ka, no? Pero kung minsan ho kasi, lalo na sa mga lugar na kailangang i-maintain at matao, ginagamit ho nila yung mga pambayad na yan, mga 10 piso, 5 piso, para ho sa maintenance. Kaya lang sana kapag may bayad, makita mo naman na malinis. Yun ho kasing pambayad dyan, pinambabayad din ho, pinangsasahod dun sa naglilinis ng CR, ng comfort room. Meron naman hong iba, kompleto nga, may maayos na supply ng tubig, wala ka namang magagamit. Bakit kanyo? Walang tabo Walang ang bidet, wala ring tabo. So anong gagawin mo? Kapag ka hindi ready o hindi Girl Scout, Boy Scout ang magsisiyar at walang pambaon na kahit man lang mineral water, ganun din, di ba? Ay sana ho kompletuhin talaga, no? Doon din daw sa Paliparan, saan ba yun nakita ko? Sa Ninoy Aquino International Airport daw. Yun, sa Ninoy Aquino International Airport po, ang mga CR ay walang toilet paper. Naranasan ko rin po yan nung umuwi kami dito sa Pilipinas galing po ng USA. Minsan hindi mo rin naman talaga maiintindihan o malaman kung ang may problema ho ba ay yung mga administradora ng gusali o yung mga taong gumagamit. Baka naman din ho kasi kung minsan meron hong gumagamit din ng mga CR na ang toilet paper naaaksaya ho ng husto. O kaya naman ho'y nagagamit sa hindi wasto o kaya aksaya. Kaya ho minsan nauubusan ng toilet. Aminin natin, mga Pinoy talaga. Pasensya na ho. Pero ako ho ay real talk lamang. Hindi ko ho gusto at kaya ko ho napupuna yung mga ganyan. Dahil may mga experience din ho ako nakikita sa mga ganyan. At ang masasabi ko lang, meron ho kasi tayong mga kababayan talaga na hindi rin kasi wastong gumamit pabaya, maaksaya, hindi ko naman nilalahat pero marami ho ang may ugaling ganyan. Ayun Sabi, bakit ang mga restroom dyan, they don't have bathroom tissue? Bakit mga bathroom tissue talaga hinahanap? Kasi importante din ho yan. Ito sa ating mga kababayan, bakit kanyo? Saan ba yan? Kasi mga hindi marunong gumamit ho, yan ho ay ginagamit bago ka umupo. Pupunasan mo yung mismong labi ng uupuan mo. Pagkatapos mong gumamit, pupunasan mo rin. Yun din. At bukod po dyan, pangpunas din ho sa sarili nyo. O yan pinaliwanag ko. Good morning, Ma'am Kisses. Ang CR po siyang pinaka-importante sa mga public places. Kahit merong bayad o mayroong bayad ay dapat pong kompleto. Sabi ko nga, Mr. Efren Lorenzo, minsan kahit sa bahay. Yan ang sumasalamin sa pagkatao ng mga nakatira sa isang bahay. Eric Mercado, isang magandang umaga po sa inyo. Sa iba pa po nating mga balita, ito ay habol ko lang, marami tuloy mga concern ng ating mga kababayan pagdating sa CR. CR, batayan din po ng kalinisan ng isang bayan, sabi ni Red Tango. Sabi naman ni Pizza Tuwito, dito po sa Korea, malinis po ang CR nila dito, pwede ngang matulog sa CR. Ayaw ko lang ng CR dito, walang tabo kundi toilet paper. Pero hindi, may mga CR ho dun sa Korea na narating ko na rin. Meron naman hong iba na parang Japan na rin po ang itsura ho ng mga CR. Meron na rin hong mga matic na bidet. Kahit nga mga bus nila, di ba? Good morning! Ted Nevia mula sa Brooks Point, Palawan. Sa iba pa po nating mga balita, move on na tayo dyan sa mga CR na yan.
Napag-usapan lang ho natin at magandang balita yung sinasabi ho nung LRMC tungkol sa LRT1 station. Nalalagyan daw po ng mga maayos na CR. Sabi ni Ma'am Evan lang, kasi kung minsan dyan masasalamin kung walang disiplina, in short. Mauro June Espeliaga, isang magandang umaga po sa inyo. At ito na nga po yung ating mga balita kanina, yung Senado ho. Yan ho ay talagang kumbaga require po sila na maging mag-convene as impeachment court sa oras po na maihatid sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pangako naman ho ng bagong liderato, aakto sila forthwith, agad-agad, kapag oras po na maipasa sa kanila ang articles of impeachment. So, bigyan natin ng tsansa at ganoon din ay sabi nga naman ng ilan sa mga political analysts at maging mga kritiko at ng iba pang mga mambabatas, edi ngayon bigyan po natin ng tsansa, sabi, na ipakita din ng bagong liderato kung ano naman po yung kanilang magagawa. At ang paalala lamang ng taong bayan ay nakamasid daw ho. Hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang huhusgahan dyan sa impeachment trial, maging ang mga magiging desisyon ng mga senator judges. Sa issue naman ho kahapon, hindi pa po natatapos yung drama sa Senado. Ang dami po nangyayari simula pa noong Lunes. Sinundan po kahapon. Para kang nanonood ng ng teleserye. Sa bawat araw may magandang kaabang-abang na mga pangyayari. Tapos masasabi mo na lang sa sarili mo, abangan ang susunod na kabanata bukas. Parang drama-rama sa hapon, Nung isang araw, action ang pinanood natin. Kahapon naman may kaunting twist ng drama. Ngayon, si Senador Robin Hood Padilla daw po ay hindi sanay na masigawan dahil medyo napataas po ang boses ni Senador Kiko Pangilinan. Sabi niya, Mr. President, for the record, I still have the floor. Medyo mataas po ang boses ni Senador Kiko Pangilinan kasi nagsasalita pa po siya ay meron na pong pagtatanong naman kay Senador Robin Hood Padilla. Siguro nadala din si Senador Kiko Pangilinan ng kanyang emosyon. Maaari, sabi nga po ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ay maaaring dating broadcaster, baka daw namisang magpagmamodulate. Pero in the end, sabi nga ho ng iba sa mga mambabatas, yung namang mga ganyan debate na medyo napapalakas ang boses sa Senado o sa plenaryo ho ay natural lamang. Hindi yan naiiwasan kung minsan. Pero sabi ho ni Senator Robin Hood Padilla, abay kung sila po ay sanay, ako po ay hindi. At hindi ko yan palalampasin. Dahil dyan ako po'y magrereklamo sa Committee on Ethics. Bahala na sila kay Senador Pangilinan. Pero kung siya po'y magsosorry sa plenary session, baka tanggapin ko pa. Hapon po'y nakikipagkamay na rin po si Senador Kiko Pangilinan. Yun nga lang, hindi tinanggap ni Senador Robin Hood Padilla yung kanyang pakikipagkamay na sign daw po ng pakikipag-ayos. Pero pagdating kay Senador Robin Hood, hindi po pwedeng ganyanan tayo. Hindi po pwedeng sisigaw-sigawan mo na lang ako. Yun parang ganun yun Sabi ho ng iba okay lang. Nagpapakatotoo lang po si Senador Robin Hood Padilla. Sabi naman ng iba, ang pagpapakita naman po, ang tinuran po ni Senador Kiko Pangilinan ay isa daw pong ang termino nun ay isa daw pong senyales ng isang ng pagiging professional. Yun, kayang makapagkumbaba matapos ang pagtatalo, kaya hong magpakumbaba pagkatapos ng lahat upang siya ang unang makipag-ayos.
Ayo, sabi tuloy nung iba bakit ganun? Parang medyo naging sensitive daw po si Senador Robin Hood Padilla doon sa kanyang tinuran. Meron po tuloy mga meme ngayon sa social media na nagsasabi, di ba matatandaan nyo ho, minsan sinabi po ni Senador Robin Hood Padilla na ang mga kabataan daw po ay weak. Masyadong weak. Dahil konting sila ay masaring ang emosyon, nagkakaroon na daw ho ng mga depresyon. Ngayon tuloy ang tinatanong ng iba, Senadora, bakit masyado kang sensitive? Baka po kayo ang weak. Yun ang sabi naman ng ating mga nababasa. Meron naman hong biruan. On the lighter note, meron naman hong nagbibiruan dahil po sa kumakalat na video ng pakikipagkamay. Baka daw ho, hindi pa makamove on. Kaya Ate Shawi, hindi, joke lang ho yun, ha? Kaya Ate Shawi, paano si Senador Kiko? Si Senador Robin Hood, dating ka-love team ni Ate Shawi. Meron naman nagtatanong, maging sino ka man part 2 daw po ba yun? Ay nako, mga Pilipino talaga, napaka-daming naiisip agad. Napaka-witty. Daming naiisip. Anyway, yan po yung mga kaganapan at sana po ito, sa seryosong usapin po yung mga kaganapan sa pagitan ng Israel at Iran yung ginagawa pong peace talks ika nga. Sana po dumating na sa punto na sila po ay magkaayos. Lalo po ngayon, ipanalangin po natin sila dahil ngayon ang sabi nga ho ay naghihingalo na ang usaping pangkapayapaan at ang ceasefire. At ang sabi ng Iran ay handa rin sila kung ano man ang mangyari. Kapag ganyan na nangyari, hindi lang naman ho sila ang maapektuhan. Maging ang mga iba pang bansa, kabilang na ho ang Pilipinas. Ay nako, Robin before is the suitor of Sharon, but Kiko is the winner of her heart. Yun. Yung yung kaanuhan na pinapatawad ng mga kapwa niya senador Samuel Hugo. Ayaw banggitin yung binanggit mo, ha? Efren Lorenzo, ginagawang pelikula ni Robin ng Senado. Sabi naman ni Efren Lorenzo. Helen Dagil sa Maniego, isang maganda umaga. Filimon Mamuwad, sabi ni Filimon Mamuwad. Hindi rin ho ako makamove on. Saan ka hindi makamove on, Sir Filimon? Si Robin talaga ma-issue yan kasi artista-minded talaga. Gusto ng spotlight, sabi ni Choknat Queen. Evan Lang, good morning po sa inyo. Helen Dagil, ayan, nabagsa ko na. Ernesto Lovena Gatus, maganda umaga mula sa La Union. Maridel Macaya Furukawa, Herme Esteban. Edmond Aguirre, gandang umaga. Hernan Convocar, papansin naman si Senador Robin Hood Padilla, balat sibuyas, hindi sanay sa debate. Balik na lang siya sa showbiz. Yan po yung ilan sa mga komento na nating natanggap. Pasensya na po doon sa mga hindi ko nabasa. Well anyway, nung mga nakalipas naman, madalas ko pong nababasa yung mga hindi ko nabanggit ngayon. So quits lang. Pero siguro doon sa mga hindi ko pa rin nababasa hanggang sa ngayon, may time din ho kayo na baka kayo naman ang mabasa ko. Marami hong salamat sa lahat ng tumutok, sumali sa ating discussion, nakipagkwentuhan dito sa ating balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at magandang umaga, Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 3:55 ng umaga. Happy Wednesday, everyone. Nagtago na ang buwan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si